Ngayon, ang burning question for me to start, no? Okay. Is kasi naharap ko na to dati na parang, Oh my are you God. more afraid of failure or success? Ang naglilimit lang pala sa sarili ko that time ay yung sarili ko Si din. self. Iniisip nila, pindot-pindot lang. Hanggang kailan? May iba hanggang kailan? Worth it po ba mag-start over sa bagong career kahit nakakatakot? Sobrang worth it. Sa buhay, ang dali maging confident sa decisions natin. Mag-shift ng career, gumastos sa matagal mo ng gusto, sumugal sa love life, o yung mga random decisions na parang, ito na yon. But after some time, bigla ka na lang mapapaisip. Wait, worth it ba talaga yon? Welcome to Worth It Ba with Erica Lucas at Joel. Ang podcast kung saan pinag-uusapan ang real-life decisions. The excitement, the expectations, the sacrifices, at yung reality check pagkatapos. Walang filter, real talk lang. Mga kwentong totoo, reflections na relatable, at barkada-level conversations about life choices. Because every decision has a story. Pero sa huli, isa lang ang tanong. Worth it ba? Powered by Salmon. Making smarter money decisions simpler for everyone. Ate Hello, Joel, hello gusto ko again. silang batiin. Hi, mga Tawagin natin, at least for this episode, habang hindi pa final, hello mga enough, mga loved, mga valued, my valuable cellphone and wallet. mga valuables. Wino-workshop pa natin yung title ng mga kasi nakikinig. mga worth it sila. Oo, kasi worth it kayo lagi. So we're telling you that Yes. you're always enough. Yeah. So makinig muna kayo dyan mga enough ha, habang nagchichikahan kami. Yes, but welcome to another episode. This is Joelle. This is Erica. Hayan at malalim na usapan. Actually, Yes. palalim yung mga pinag-uusapan natin in each episode, no? And I love it. Kasi ang dami Yes. nating natututunan. Oo, parang bawat episode nga parang nagiging sex bomb na ako pababa ng pababa. Grabe na yung mga pinag-uusapan natin dito. Very true. Ngayon, ang burning question for me to start, no? Okay. Is kasi naharap ko na to dati na parang, Oh my are you God. more afraid of failure or success? Thank you for that wonderful Oh, question. Wow. Parang episode 4 pa lang Talent naging tayo hayop na dyan. kami ni Ate Joel. Ako, mas takot akong hindi ko marating yung gusto ko. Mas takot ako sa failure. Kaya parang kahit hindi pa ako sigurado, kahit nung nagsa-start ako, kasi nung nag-start ako ate, para talagang, kahit ako nagkikringe ako sa sarili ko, yung ganun, yung ayoko na siya Okay. balikan. Pero, nung ginagawa ko siya before, mas natatakot ako sa idea na pag hindi ko siya gawin, baka wala akong marating. Ooh. Baka hindi ko mapuntahan yung gusto kong puntahan. Gets. So I am more afraid of failure and of bills. Wah, ikaw? Valid naman yung bills. Mm-mm. Sa ako rin, I think raised tayo na maging panganay kasi din ako. So Ay, parang okay po. bawal mag-fail, ganyan. Yung mga parang Oo, may the ganun pressure lang na Mm-mm. ganon. Hindi naman ako pinagbawalan ng magulang ko, pero may ganun lang, I guess in that culture, no? Pero eventually, meron akong era in my life na na-realize ko takot akong mag-succeed. Kasi merong mga trade-offs ng success na madalas hindi pinag-uusapan. Kasi syempre, nakikita mo all these amazing things. Yes Madali po. mo mapopost yan, lahat. Yung mga na-achieve mong goals, yung mga na-shopping, nababiyahe mo and everything. Pero laging may trade-off yan na hindi madalas pinag-uusapan. At kung hindi ka handa doon, guguho ang mundo mo ng bongga. Oh. Kasi there is always that trade-off. Yung being seen, magbabago ang maraming bagay in your life. Oo. Hala na Alam mo nung na-unlock ko ba? sinabi ni Na-unlock ko ba Ate yun Joel, sa'yo? I changed my answer. Takot na akong mag-success. Na-unlock yung fear. Natakot na ako bigla. Pero totoo, nakakatakot Totoo kasi din. eh. Oo. Parang, ngayon pa nga lang ate, di ba, syempre, we have many dreams. Yes. May mga gusto tayong marating. Pero minsan, kapag nagre-reflect ka, minsan naisip ko, Lord, sana hindi ko po ma-mismanage kung anong mga ibinibigay mong biyaya or opportunity. Kasi nga, Yes. and ngayon pa lang to, what more kung halimbawa narating mo na yung tugatog, di ba? I get it. Natatakot na rin ako May sa ganun, no? oo. Pero hindi naman porque ay may ganung fear na parang it would Yes. stop us from doing things, no? Pero I think nakakatulong din lang ding maalala na merong mga ganong bagay na kailangang i-exchange at some point Yes. para makita kung anong mas importante. Parang I think rene-review lang natin lagi kung okay, Yes. ano na ang importante, ano na mas valuable for us. And I think when it comes to these dreams,
iba pa yung for us. Oo. Pero pag may pamilya ka na, pag may Ayun anak ka na, parang ang dami ng ibang bagay na at stake. Mhm. So that's where we're gonna learn a little more sa story ng ating guest today, Ang no? guest natin for today talagang sa kanya tayo makakakuha talaga ng super valid na answers sa mga questions natin because she is a mom. Yes. And she's not just a mom, she's a VA mom. Bago pa siya, and before the major life or career shift na nangyari sa buhay niya, of course, marami na rin siyang ginagawa. So, matututo tayo sa kanya for today's video. Malaking mga pivots yan, I've heard. But we're gonna learn more about that as we dive into her story and we get to know our guest today, Miss Naika. Hello. Thank you for joining us today. Ay, thank you po. Thank you for having me here. First podcast guesting. English. Tama yan. First guesting daw niya sa Yeah. podcast. And Ay, anything, actually ngayon lang talaga. So tama yun. May Thank you for mga having me. Thank you so much, Miss Naika. Miss Naika, anong gusto mong tawag namin sa'yo? Miss Naika, Mommy Naika? May- Mother. Kahit, Mother Earth? Mother. kahit Madam? Naika na lang po. Naika. Naika na Okay. lang. Okay. Baka kasi bastos ako dun, madam, kapag Naika na lang. Apo. Okay. Hala, natatakot ako tanongin sa'yo. Nakakatakot naman, oo. Ikaw, sige. Yung tinanong ko sa'yo kanina, no? Okay. Saan ka takot? Sa fear of success or fear of failure? Ay, ayun mo. May ganon. Was that Sige. ever something na kinailangan mo pagmunihan? Actually, fear of yung failure. Kasi panganay din ako like you. So, Ay. parang dahil ang dami mong obligasyon, takot ka na kapag nag-fail ka, pati yung mga kapatid mo or yung pamilya mo, madadamay mo. So, ay, So, ayan, very briefly, para tayo nasa Miss Universe, no? Oo. Oo. Pero sa mga listeners natin, sa mga enough na nakikinig, sa mga enough, Miss Naika, pakilala ka ng very, very slight sa kanila kung anong ginagawa mo. What brought you here? Yes, bukod sa pagiging mommy, ano pang ginagawa mo in life para may idea sila kung paano sila makaka-relate. Yes. So hello po, I'm Naika VA Mom. I'm a content creator. I'm a VA for 5 years. Side racket ng affiliate din po. Wow. So, ayun, yung mga ganap ko. Pero full-time mom din po. Ay, alam mo talagang ang usapan natin ngayon ay medyo mabigat-bigat kasi mom ang kasama natin. And alam naman natin ang ating mga mothers talaga ay very talented. Parang hindi lang 24 hours ang isang araw sa kanila. That's So, a stretch, yes. Umpisaan na natin kasi I'm sure marami kayong gustong malaman. So ngayon, madam, dahil nag-VA ka and it's not a usual setup, no? Hindi siya normal. Tsaka hindi pa nag-exist yung Oo. ganong trabaho ata. Like, Before, 30 years ago, ganun. yung mga So, nag-work from home. oo. Diba? So, paano po yung setup nyo ngayon with your work? Like, sa gabi po ba kayo nag-work? Tas sa umaga, alaga ng kids? Or ano po yung setup nyo ngayon Actually, sa bahay? ayun yung misconception sa Oh. pag-VA. Kasi iniisip nila palagi, pag VA ka, graveyard ka na. Ah. Which is sa iba-ibang clients, iba-ibang setup talaga. Yung sa setup ko is flexible ako sa mga clients. So, anytime na okay ako mag-work ako. Pero if may importanteng kailangang gawin sa mga anak ko, kaya kong i-settle yung pag-work dahil nga flexi yung setup ko sa mga clients. Pero before this, what were you doing then? Nakasino dealer sa Okada. Oh. Ay, ang dami na palang napasok na karera nito ni different madam. era. Mm-mm. So what led you to the work na ginagawa mo now? Nauna ba yung pagiging nanay or parang nagsabay-sabay ba siya? Yung transition kasi Yeah. is yung naka-maternity leave ako. Okay Tapos po. saktong pandemic. So nagkaroon ako ng parang privilege ako na hindi masyadong mabigat yung pagta-transition sa akin kasi naka-floating din kasi hindi operational yung buong Okada that time. So may mga naka-maternity leave na pinag-extend nila yung leave. At that time din dahil puro cellphone, TikTok, na namulat ako sa virtual world sa pagiging VA and doon nag-start na ay pwede pala yung ganito. Kumikita ka sa bahay ng inaalagaan mo yung anak mo. Which is yung parang, ayun kasi nakikita kong struggle dati sa mga ka-work ko before. Na, nung nandun kasi kami, para kang sobrang yung oras mo. Kasi, Hindi mo hawak. shifting. Hindi mo hawak Mm-mm. talaga. Tapos, sobrang higpit nila sa mga leave, sa mga sick leave. So, parang ayokong dalhin ko yun nang may anak na ako. Parang feeling ko magsasacrifice sila. Kaya, nilaban ko talaga. Paano Kailangan. nilaban? Anong nangyari dito sa laban na yun? Yung decision yung ba na umalis? pag-shift na yun. Oo. Kasi, masyado pa, mababa yung tingin ko sa sarili ko. So,
So, Dati lang po ito. Dati lang. Dati lang po ito. We empower our mothers. Okay. Medyo nag-improve na nung Yeah, maging I VA love na that ako. for you, madam. Mm-mm. Kasi ang weakness ko talaga, communication skills ko. So, sa pag-VA, parang ang lagi nilang sinasabi, dapat magaling ka sa English, ganyan. So, talagang nilaban ko, hindi. Kahit hindi ako magaling, kakayanin ko to. Tapos, ayun naman, na mukhang nag-succeed naman. Natutunan naman yung skill na yun. And patunay yun Practice. na na parang minsan napapangunahan tayo ng takot pero pinapakita din ni Miss Naika na matututunan lahat ng bagay eh. And now, ayan, naging VA na si Madam. Pero nung time na yun, Madam, masasabi mo ba na may malaking pressure sa'yo kaya ka nag-VA? Or wala naman, naging curious ka lang talaga kaya sige nga mag-VA ako para at least kasama ko yung kids? Siguro pressure din na breadwinner din ako sa mga kapatid ko. And hindi Hindi lang ako sa mga ano, kids. Oo. hindi ako mahingi. Okay So parang po. may pride ako na, hindi ako hihingi sa asawa ko ng para sa pang mga kapatid ko. So kailangan kong kumayod kasi before ako maging BA, nag-online selling din ako para lang magkaroon ako ng sarili kong kita nang hindi nakadepende sa asawa ko during my maternity leave. So ayun yung pressure ko for me. In fairness kay Miss Naika, sa maternity leave, normally iisipin na lang, 'di ba? Talaga Baby. parang, okay, focus tayo hanggang mailabas natin. Siya Sa parang, pag-heal. like, wait, kailangan ko pa mag-work. Oo. There is more work, more opportunity. And we love that for you na nag-succeed ka sa part Maraming niyan, Miss batang Naika. magugutom kapag kapag If you don't mind, Madam, ilan na po yung kids and gaano po katanda yung oldest? If I ever? have 2, 5 years old, tsaka 5 months old. Ay, mga Pandemic nga, nga. kailangan talaga Pandemic ng baby. Tsaka kailangan din si Oo. mommy at that time. Ito yung Mm-mm. parang mom is and dad are they're my world. Ganyan Mm-mm. siya. So, nung nag-shift siya, wait, ano yung nauna? Did you leave your job first before shifting to VA fully? Actually, Or parang naka-maternity leave ako binalance? sa Oo. job ko, pero VA na ako. Ah, okay. Pero hindi ako obligadong pumunta sa site kasi nga parang pandemic. Oo. Yung mga may baby, hindi mo na nila Pero dumating yung time na nag-fully operational na yung Okada, kailangan na nilang pabalikin kaming lahat. Tapos tumawag na sila sa akin na, if hindi ka babalik, tatanggalin ka na namin. Ganon. At that time, may mga clients na ako, pero hindi super stable. Aha. Kailangan ko talaga, nag-decision talaga ako na yung mga benefits na, sige, dead ma muna sa mga benefits na nag-resign na ako right there. Na nung pagkatawag nila. Kasi, kesa mabad record ako na tinanggal nila ako, nag-resign na lang ako. So, nag-decide ka lang right then and there. Hindi siya parang, wait lang, give me 2 business days. Ganun. Oo. Nag-decide na Kasi siya agad. maraming follow-up na before. Okay. Okay. So, nung ginawa mo yung decision na yun, Mommy Nike, no? 'Di ba parang sinabi mo na, okay, out na ako dito, at least may clients naman ako, kahit sabihin hindi pa stable. For sure, naiisip mo naman na, dahil kinaya, for sure kakayanin pa in the future, magkakaroon pa tayo ng more clients. So, nung time na yun na nag-shift ka, ano yung biggest pressure mo nun? Nung nag-shift ka ng career as a mom? Yung dapat makuha ko sa pag-freelancing, yung pinakawalan ko sa for example, yung benefits ng mga HMO, dapat yung stable na income, yung kumbaga meron akong sariling pera doon na anytime na alam ko sasahod ako every 15-30, which is sa freelancing, hindi mo talaga malalaman Oo. So, talagang pressure siya na habang nagpapadede ka, kailangan mong Oh my gosh, yes. mag-apply. So, ayun lang naman. Pero, thankfully, kasi yung husband ko naman, alam ko namang hindi ako masisiro. Kasi yung husband, may backup naman ako, may support system naman ako. Partner Pero sila talaga. yung pressure more on dun sa sarili kong pamilya at as a breadwinner, ayun lang talaga yung ko. Yun yung pasan mo sa Oo. sarili mo, no? How did that process of building yung clientele? Ganun kasi sa VA, di ba? I'm not too familiar with that world din. Pero was this something, parang paano mo siya pinasok? And aside from learning English din, paano mo binild to be able to have that sense of stability na rin na okay, kaya natin to i-push, gagawin natin to, ganyan. Siguro kasi sobrang curious ko. So, nag-join ako ng mga freelancing groups, mga kwento ng mga tenured na, kung ano yung mga laging iti-take note mo, which is yung mga pagiging unstable ng mga clients. So, pumasok ako ng freelancing na dapat ang mindset ko, multiple clients. Kasi clients come and go. So, kung mawala man, lagi kang may backup. So, kahit hirap na hirap ako, tinatawid ko na kahit
may interview, dun, yun yung naging struggle ko talaga eh. Kahit mapahiya ako sa mga clients na to, okay lang, hindi naman nila ako kilala. Kasi mga foreigner yung mga dead mo lang sa dead mo sa, yung parang hiya mo na lang sa sarili mo. Kailangan mong lunukin siya para ma-develop mo din yung kapal ng mukha mo. Yes. Ganun siya Yun ang na skill. build. Oo. No, di ba 5 years na po kayo Apo. nag-VA. So ngayon po, what can you say na nung nag-start po kayo mag-VA na medyo, yun nga, medyo nahihiya pa, medyo ito try. And I'm sure naman na-build na yung confidence after 5 years. May nabago po ba sa perspective nyo sa trabaho nyo mismo? From nung nag-shift pa lang kayo from yung dati nyong work to ngayon na 5 years nyo na po siyang ginagawa. May naging difference po ba doon? Oo, kasi na-realize ko na sa 5 years ko, ang naglilimit lang pala sa sarili ko that time ay yung sarili ko din. Si self. Yeah. Natin Si at sarili self. natin. Parang masyado kong in-overthink ang mga bagay-bagay na hindi naman pala ayun yung reality nung tinry ko na. Nung paulit-ulit ko nang sinusubukan. And sabi ko, parang hindi ko magagawa to kung hindi ko kinonquer talaga yung mga yung mga doubts ko. Yes. Ganon. Yun ang And those doubts, ano yung mga doubts na yon that you had to face? Yung bukod, When you were syempre number starting. 1 yung communication skills, Okay, yeah. experience, and hindi rin ako ma-techie that time. Hindi ako ma-computer. Tapos yung, alam ko yung competition, magagaling yung mga kasabayan ko, mga galing sa BPO. Pero hindi, parang hindi ko na sila tinignan. At ako sa journey ko, dito lang ako nag-focus. Ganon. Yun talaga yun, di ba? Kailangan mo mag-focus sa sarili mo. Hindi niya na masyadong inisip yung competition. Kumbaga nakafocus si madam sa sarili niya and sa family niya. So, nung nag-VA po kayo, ano po yung parang mga pressure niyo naman pagdating sa bahay? Since hindi siya usual setup na like, kunwari pupunta kayo sa lugar Sa na yon office, para yun yeah. yung workplace nyo. Tapos pag uwi nyo sa bahay, bahay naman yung aasikasuhin nyo. So ngayon, di ba parang sa bahay nyo po ginagawa yung work and andun din yung kids and meron Mga din po kayong challenges. baby ngayon. So, paano nyo po siya nababalance ngayon? Bukod dun sa like, okay, drop everything kapag kailangan ako nung anak ko. Meron po ba kayong mga strategies na like, from this time, kunwari hanggang 12, naka-ready na dapat yung mga food ng kids. May mga ganun po ba kayong strategies para mapagsabay yung VA and pagiging mommy? Actually, nung sa panganay ko, dahil doon pa kami nakatira nun sa in-laws ko, and that time, nag-office pa din yung husband ko, nagko-corpo pa. Talagang, habang nag-work ako, iPad talaga. Hindi siya yung parang, hindi ko talaga siya napigilan na hindi mag-iPad kasi kailangan ko may meeting, may So, kahit alam kong hindi naman siya advisable, kailangan talaga. Pero if ever na kailangan talaga walang mga bata, walang distraction, kailangan kong kumol ng help sa in-laws ko para sila yung tapos yung kapag may gagawin kang kailangan mo mag-focus, kailangan mo pang magluto, that time to nung sa corpo. Pero nawala naman na yun nung naparesign ko na din yung husband ko from corpo. Naparesign! Miss Naika, gusto mo ba maghanap pa ng ibang mapaparesign? Ang power nun, kaya ko na to. Yes. Wow, kailan yung na-reach yung point na yon? Ano yung parang mga things that you had to consider? At meron bang mga sacrifices there na binitawan? Parang paano nyo winay na, okay, Kaya resign na to. ko na, be. We got this. Actually, nung nag-aaral na yung panganay namin, na nahihirapan na kami kasi walang nag-aatid sa amin. Parang ibang tao pa yung nag-ahatid sa amin kasi nasaan. Walang ibang nagdadrive. Tapos, nakita din ng husband ko yung reality ko kasi nagkakaroon ako ng mga kasama yung mga VA friends ko na lahat kami may laptop lang, ganyan. Tapos, meron siyang sinacrifice na yung mga bonus niya, yung mga niya. Nung nakita niya yung struggle din na parang nahihirapan kaming mga pamilya niya na wala siya, doon lang din siya nag-resign. And medyo stable na kasi yung, kumaga, iniisip kong medyo magaling, hindi magaling. Medyo ko na, medyo gamay ko na kung paano kumuha ng clients na nung nag-resign siya, alam kong may maibibigay na ako sa kanyang clients and may titrain ko na siya. So, dalawa na kayong VVA. Parang nasa pag-VVA ang true love talaga. Na-expand ang family business. Yes. So both of you nag-VVA na ngayon full-time na flexi also. Full-time flexi. Kasi yung mga clients niya full-time ngayon, flexi, yung mga clients ko din. Na So, it's a family thing na Oo, talaga. naging family We love it. business na. Wala nang labasan sa bahay na.
Talaga na. Pero may ano po kayo ngayon, para now na nasabi niyo na walang labasan sa bahay, meron po ba kayong mga ginawang like changes naman sa physical ng bahay? Na like, kunwari, dati dito ako nag-work. Pero dahil dalawa na kami ngayon, kailangan mas comfortable. May mga Office ganun na, ba? Kailangan ganun. may office setup na dito or dito yung station ni mom and dad. May mga Mm-mm. naging ganong changes po ba sa bahay? Actually, kasi nung nagsisimula po kasi ako, doon pa kami nakatira sa in-laws. Pero ngayon po kasi, sariling bahay na namin. Yay! Talaga naman! Nakakatas din po ng pag-VVA. Yay! Talaga! Deserve! Tigil na to! Ay! Sorry And po. ano po yun, parang doon po kami nakilala sa mga videos na parang yung setup po namin dalawa na magkatabing nag-work. Ayun po yung mga nag-viral naming videos Okay. habang nag-work, kumakanta, ganun. So ganun po. Pero ang setup po namin, workstation, tas sala. Kasi po ang mindset po namin, kailangan paglingon namin, nakikita po namin agad yung mga anak namin. Right. So kaya ganun po yung, hindi po namin hiniwala yung workstation. Okay. Andun pa rin. Andun pa Parang, din, opo. Paglingon, Deeply kita mo eh. lahat. Siyempre, kasi Okay. mga bata pa rin Oo. naman eh. Parang Makabantay ilang sila. segundo lang na Mm-mm. mawawala kung saan-saan na sila lumulusot. Opo, kaya eh. ganun din yung setup. Okay. But then also, when did you start to create content na rin? Kasi sabi Ay, mo, nagla-live true. selling ka na rin, tapos may affiliate here. Opo. Kailan mo na in-explore na, uy, pwede rin tong isa pang avenue para... Oo. Alam mo, madam, parang 72 hours ka per day. Sobrang, di ba? Kasi parang True. kunwari kahit sa VA, wala siya nung specific time lang. Every time kailanganin siya ng client niya, Opo, yun lang. kaya ko to. Mm. Tapos kailangan naman ako anak ko, kaya ko to. Oo. Tapos may time ka pa mag-affiliate, At content na Opo. nakakaano din Mag-live. ng oras, ha? Actually, nag-start po kasi gustong-gusto kong maging affiliate talaga. Kaya parang naging avenue lang yung pag-create ko ng VA contents para magkaroon ako ng 600 followers sa TikTok noon, ng Yellow Kasi yun po yung Basket. required. Okay. Sabi ko, dito ako nagkaka-following. Gawin ko nga ng gawa. Hanggang sa Mm-mm, nagkukwento lang ako ng normal na kwento ko. And ayun, ang daming na-inspire. Lalo na yung mga kalahi kong hirap din sa English, na ay kaya pala niyang makakuha ng clients kahit hindi siya magaling. Ako din. Tapos na-inspire sila sa mga kwento ko, yung reality ng freelancing. So, doon nag-start. So, kumbaga nakakonnect sa'yo yung audience din talaga. Mm-mm. Pati yung mga gustong mag-VA. And I'm sure marami na rin po silang alam sa mga sinashare niyo po online. Lalo nung nag-VA kayo ni Mister, di ba? Mm-mm. Dalawa na kayo. So, nung nagkakaroon na po kayo ng following, nag-share kayo ng experiences sa pag-VA, ano naman yung mga personal na hindi alam ng audience nyo na nasacrifice nyo into becoming VAs po, itong sa karera nyo and yung ginagawa nyo ngayon sa social media? Ano yung hindi nakikita sa harap ng camera? Siguro yung once kasi nag-create ka ng content, parang nabibigyan mo ng right yung mga taong magbigay ng opinion sa'yo. Aha. Which is minsan, makakakita lang sila ng 5 seconds clip na yung ganito yung anak mo, ganyan. Magbibigay agad sila ng parang judgment. So, ayun yung parang naging ko nung nagsisimula ako. And eventually, na-realize ko din naman na may mga tao talagang naghahanap lang ng mali. Yung manonood lang True sila para yan. maghanap ng mali. So, dinedma ko na lang din. Pero sa career, wala akong makitang talaga yung biggest na sinacrifice ko. Yung husband ko pa meron. Kasi stable siya eh. Oo. Mas maganda yung career niya eh. Pero sa end ko, wala naman. Are there certain judgments or ano yung mga usual na parang mga assumptions ng mga Yes. tao sa mga sa work na ginagawa nyo, and i-debunk natin yung mga Mm-mm. usual na sinasabi ng mga tao, Sabihin whether mo, online madam. or around. Okay. Yeah. Siguro yung mga pindot-pindot lang. O kaya Okay, yung yeah. yung mga kaibigan ko kasi may mga experience sila na porket nag-work sila sa bahay, pwede na silang utos-utusan na pwedeng ikaw muna yung gawa nito, total nasa bahay ka lang eh. Na parang wala kang work. Oo. Okay. Na mas mabigat yung ginagawa nung mga nasa labas Mm-mm. kesa sa ginagawa nung nasa bahay. Kasi nga, iniisip nila, pindot-pindot lang. Mm. Na hindi totoong work. Ba yung mga nagko-comment ng mga pindot? Gets. Pindutin mo kaya kayo. Computer lang. Sa bahay ka lang naman. Paano nga? Labas ka nga dyan. Pero pinayaran ako para nag-meeting magagaganyan-ganyan. Diba? Tapos iniisip ng iba, illegal. Diba? Okay. Dudumin ang mga Hindi utak. po. Ay, yung iba, yung mga parang cyber, yung mga dating mga sa misconception sa pag nasa bahay ka nag-work. Yung mga cyber, yung mga
Ganon. Pero usually, itong mga comments lang to online. Hindi naman from the people around you din, Hindi mga friends and naman. family. Hindi naman. Supportive din naman ang Mm-mm. mga tao in your life sa Mm-mm. tinahak niyong daan. And that's nice na Okay. meron na strong support system din talaga. Lalo na yan Sobra. yung sa pag-VA, hindi nga siya yung usual path, 'di ba? Hindi siya yung usual na gusto mo or pupuntahan for Yeah. career. So, ngayon madam, especially na meron ka ding baby, si second baby, meron ka bang mga na-experience na mom guilt along the way habang sinasabay siya sa pag-VA? Or thank God naman talagang okay naman yung sistema nyo ni husband? Actually, sometimes meron din. Lalo na kapag, for example, kailangan katabi nila ako, pero biglang dahil nga flexible, biglang may chat si client, imbis na katabi nila ako matulog or magpatulog sa kanila, si daddy muna, ako, nag-work ako, hindi nila ako nakakasabay. Pero mas kasi, kino-compare ko na lang siya sa, kung nandito pa rin ako sa Okada, baka hindi nila ako maramdaman at all. So, ang laking nun, parang win-win pa rin yun. Kahit sa akin, na nag-heal ng inner child at sa mga anak ko na may present na magulang. Hindi lang ako pati yung daddy nila. Dahil sa freelancing. Kung ano, kasi minsan may mga phases yung mga anak na parang meron silang favorite na magulang. Mas prefer nila ito na muna may era sila na mami lang gusto ko or si daddy lang lagi. Ang hirap din nun. Pero ang ganda na you remind yourself na dati nga wala ka talaga physically sa house. So it is a win. But, na-mention mo kanina, parang hinihil mo rin yung inner child mo. Paano naman si Naika as an individual? Parang, have you had time these past few years to be able to parang to reconnect with yourself? Na parang ikaw naman to pour to yourself naman. Kasi, sobrang fulfilling kasi sa akin yung pagiging pagiging nanay. I love that for you, madam. Ito na yung cue, yung tissue. May tissue po tayo dyan kung halimbawa maiiyak tayo. So parang talaga, sobrang hindi ko hinahanap yung, nung dalaga ko, before ako mag-transition, sobrang lost ako. Ano nang gagawin ko? Parang, ang goal ko na lang nung kailangan mabuntis ako dito sa Okada para ma-feel ko yung Mabuntis sa benefits. Okada? Hindi, Wait, balikan natin, madam. Clarify natin. nang nag-work ako dito, para ma-feel ko yung benefits. May naging ganun kang pressure. Oo, parang okay. wala na, hindi ko na makita yung sarili ko na, ano pa bang gusto kong gawin? Ganyan. Okay. Breadwinner, hanggang kailan ba ako magiging breadwinner na lang, ganun. So sabi ko, gusto ko na talagang maging nanay. So nung naging, sobrang in-embrace ko. So, yung may calling na, yung parang you wanted to be a mom na every, oh my God, I love that. But yes, I love that for you, madam, na For talagang you, gusto oo. niya. So, nung naging mom ka, madam, meron ka bang mga hindi na nagagawa ngayon na ginagawa mo before dahil mommy ka na? Or again, thank God, ay hindi naman ganun yung situation. May mga ganun ka ba? Siguro yung mga random na samgyup sa labas. Yung mga kung kailan mo lang maisipan yung mga lumabas kumain. spontaneous lang. Nang wala kang kasama. Okay. Manood ng sine nang walang kasama, na bata. Ayun lang naman yung mga mabababaw lang. Wala naman yung sobrang lalim na hindi ko na makilala ang sarili ko. Sino na ba ako? Wala naman akong ganun. Thank God. Wow. So, naging parang, you met yourself deeper kasi yun nga yung calling and you found that space in motherhood, no? Ay, ang saya. Ang saya. And kung tutuusin, yung pagsasamgyup na yan, onting taon na lang yan pag umano na yung mga Kapag anak tumanda mo na, sila na mag-aaya sa'yo niyan. Sayang, mami, mag-samgyup tayo. Totoo. Sila na mag-aaya Sila yung niyan. mag-aaya. A few more years na lang yan, no? Okay, I love that. Parang ang ganda when things are aligned, no? Pero meron bang moments na hindi, na kinwestiyon mo, na you were like, wait lang, parang gusto ko pa ba tong gawin? Or may hangganan ba to sa ginagawa mo ngayon? Parang may mga ganong crisis ba? Or at the moment, like, this is the space I for am me. enjoying Kung pwedeng this. forever na to, gano'n. Parang siguro privilege ako na ang galing kasi nung support system ko talaga. So wala akong Village. talagang, kahit nung sobrang kakapanganak ko pa lang, wala akong moment na parang mabaliw-baliw ako, yung iiyak ako dahil sa pagod. Wala akong ganun kasi laging may tagasalo. Thank God. Sarap. And how do you build that? Parang, ko, siguro dahil nature na rin ng partner, nung husband ko na mag-alaga. So, hindi talaga ako sobrang pagod na sa life. Kaya Ay. magaan kahit pinagsasabay-sabay lahat ng, kaya yung mga followers ko, nagtataka sila kung paano ko na pagsasabay-sabay yung pagiging VA, pagiging mom, pagiging affiliate.
talagang thank you lang sa support system tsaka sa mga kaibigan kong mga VA din. I think the key there talaga. Yun yung totoo yung sinasabi ng mga tao no, na parang the only choice that you can control in your life sa family na mapipili Is mo ay yung Yung asawa, partner. mo. And you were able to find Oo, that. thank you, Lord. Ano yung hinahanap mo nun parang nung na-realize mo to the one ko na to papakasalan ko Oo yes we nga. will do this. I'm like were there things in your head na parang check go. This is it. You are the one for me. Mm-mm. Siguro yung pagiging maalaga, tapos yung soft-spoken kasi yung asawa ko. So, alam kong hindi niya ako yung hindi ganun yung magiging, ano na ang pamilya namin, yung Mahilig ka? sigawan. Oo. Okay. Which is, ayun yung parang iniiwasan ko. Mabait siya in general. Wala akong maano. Oh, choose your partner wisely. Oo. Kung halimbawa talagang nandun kayo sa mga area ng buhay nyo ngayon, nag-iisip-isip kayo, pag-isipan nyo maigi. Kasi kapag halimbawa nag-family na kayo, 'di ba? Talagang hindi na lang kayong dalawa yan. And yun din yung magiging example na isa-set sa mga bata. Kung sino yung napili mong partner, yan yung magiging example nila as a mom, as a dad. Pero I'm happy talaga, Miss Naika, na Thank okay you. yung support system mo. Pero kung halimbawa lang na ira-rank mo, ano yung pinakamahirap i-balance? Yung pagiging mommy, pagiging asawa, pag-VVA, or yung sa sarili mo? Ano yung parang pinaka may challenge ka ngayon na i-handle? Siguro yung pagiging mommy. Especially na dalawa sila. Mhm. And sobrang kailangan ako nung infant. And at the same time, may time na kailangan din ako nung 5 years old ko. So, parang may nagsasacrifice talaga minsan yung panganay ko eh. Kasi syempre yung infant doon talaga ako. May mga times na gusto niyang maglaro kami, gusto niya siya yung papanoorin ko, pero hindi ko kaya kasi kailangan ko mag-alagaan to pa din, yung mga ganun. Ganun lang naman. Pero in terms sa sarili, kasi parang kapag nagiging good mom ako, nare-reward ko din yung sarili ko. Feeling ko ganun. I love that. In fairness kasi most of the time ang naririnig kong narrative is parang as a mom na muna. Like I need to fill my own cup so I can show up better as a True. mom. Pero sa'yo, being a good mom fills your cup. Oo. So ang ganda nun, and I think it definitely helps the support system, yung asawa niya na nag-decide din to leave that stable job. Tapos feel ko because you also give so much to your family as well, parang nababalik siya in many ways at na-unfold, no? So in this journey na the transition you made, no? Ano yung mga bagay na feeling mo, shucks, mas tumibay ako dito, mas gumaling Ayun. ako dyan, sino yan? Ang galing. Good job tayo dyan. Ganon. Siguro yung kapal ng mukha ko. Kasi nung naging VA ako, kumapal na yung mukha ko makipag-usap sa mga clients. Nung naging content creator ako, mas kumapal yung mukha ko na Yun talaga. mag-show up. Hindi lang dahil obligasyon ko kasi may mga clients ako eh. Pero once na nag-decide ako na maging content creator, yung pag-show up ko na nag-benefit din naman eventually, parang ayun talaga yung nagpatibay na hindi lang ako yung nag-benefit, pati yung pamilya ko. So, safe to say na yung self-esteem ni Mami Naika, yung talagang naging stronger, better, bolder, light up, Talas Yes. 2.0. Ano namang part, madam, kung meron man, yung medyo mas nangailangan ng, I don't wanna Ng say more weaker, attention. kasi ang lalakas talaga ng mga nanay. Pero alin yung parang part of yourself na sana nabibigyan ko pa ng attention? Siguro yung mga physical activities, yung pag-exercise, yung mga ganyan. Pero hindi dahil wala akong time. Kasi parang feeling ko pagod na ako after ng mga ganap ng buong araw. Feeling ko pagod na ako. I-scroll ko na lang tong ko, ganun. Pero wino-workout ko pa rin naman. Parang random day, mag-exercise ako, ganun. Hindi ko lang mapanindigan. Hindi lang siya kasing often na parang 4 to 5 times a week. Tsaka sabi naman nila sa seasons ng buhay, especially being a mom, like merong mga certain things lang na, okay, ito na muna ang focus. Yes. Minsan, babalikan kita soon, ganyan, diba? So, I think yun yung season of this. Yun yung choice mo in this season of your life. Lalo na kasi nagpapadede rin ako. So, Yeah! hindi rin ako. Kapagod Ang limit ng mga nagagawa ko din. Grabe talaga maging nanay, no? Like, ang dami talagang nagagawa. So, shoutout dun sa mga bashers talaga na like, pinag-iinit niyo yung ulo ko. Pero, eto madam, dahil ang dami mo nga
sasabay-sabay. Ang dami nagiging challenges. And I'm happy that you are happy doing these challenges with your husband. May time ba na napaisip ka na ang dami mo na palang nasakripisyo? Worth it pa ba yung pagsasakripisyo mo? May mga ganun ka bang times kapag like, kunwari, nag-alone time ka, napapa-reflect ka na, dami ko nang nasakripisyo, worth it pa ba? May mga ganun ba? Kailangan ba mag-adjust here, there? Feeling ko wala naman. Kasi, pag nakikita mo yung resulta, naiisip mo, ay sige pa, go lang, go. Wala namang ano eh. Sabi, mukha tayong pera lahat. diba? Sa totoo lang. Kahit napagod ka, nakikita mong, Ay, pumasok na sa account ka. Oo. At lalo kapag nakita mo ang bayarin. Oo. Diba? Ewan ko kung di ka ma-inspire. Talaga, parang shucks. To Babayaran nga pala ako bukas. kailangan mo pakainit sarili mo, asawa mo, mga anak mo, pati yung mga kapatid mo rin, di ba? As a breadwinner, you still are a breadwinner, no? So actually, can we talk Dami, finances there? Ang dami mong pinapalaki. Actually, madam, Ang binubuhay. naghahanap ka ba ng ibang scholar? Kota na. Kasi baka nandito ako. Hindi, joke lang, madam. Pero ayun nga, ang dami niyang pinagkakagastusan. Ano mo na, may ano yung system mo Yes. for this? Because it's one thing, one of the biggest things na kinakatakutan ko na kung magkaanak man is the gastos. And isa lang iniisip ko ha. And then like what more having two and then also supporting your family pa, mga kapatid mo and stuff. Actually, freestyle lang. Ang kailangan ko lang ay Break it maraming down. maraming source of income. Ayun, Kaya, maraming source of Mega, income. Okay. mega promote, mega affiliate, content. Kumbaga lahat ng may opportunity. Oo, kaya sabi ko noon, kailangan kong lumabas sa social media kasi may pera dito eh. Hindi lang kahit sobrang conscious ko noon, cringe, na-intimidate ako sa mga ko, pero hindi, kailangan kong lumabas dito. Yun. And nakita ko naman yung result. Gusto ko rin makita yan eh. Yes, Gusto ko we love nakikita that. yan. We love Pero I that. love that for you, Mommy Nikes, no? Kasi nga, yun nga, sa hirap ng buhay, kailangan natin talaga ng more sources of income. Yes. Lalo kung ganyan, ang dami mong responsibility. Do you ever get tired? And hindi naman sa like, masama siyang bagay. It's a normal thing, di ba? Na lahat tayo napapagod. Pero do you ever get tired? May nangangamusta ba Nandun sa'yo? yun sa last. Lahat Or mo eh. nakakamusta mo pa ba yung sarili mo doing all these things? Actually, merong time na hanggang kailan? May babagang hanggang kailan? Pero marirealize mo, siguro binibless ako ni Lord ng para may pangganon din. Parang, Nagiging instrumento ka. kaya may pumapasok kasi may need ilabas. Pero may mga limit din, hindi na kagaya dati nung dalaga pa ako na all out lahat nung nasa akin. Okay. Pero ngayon, syempre, priority ko yung mga anak ko. Hanggang dito na lang yung sa mga kapatid ko. So Hindi may na... nag-set ka rin ng certain boundaries Mm. nung nagkaanak ka rin. Yun yung mga nag-shift Oo, for you. parang hindi pwedeng masacrifice yung mga para sa kanila. So how do you set your boundaries, madam? Like halimbawa, if we're talking about money, para lang may idea din sila, baka mamaya may mga gustong matuto about budgeting. Pagpalagay natin na like, kunwari, nakuha mo yung paycheck. How do you divide it? Meron ka bang like, una kong itatabi yung for health and education ng kids. For the future. And then kung this ano one man, is for kailangan sa bahay. Tapos Ano yung mga ito lang yung jars? nakaset for kung anong kakailanganing tulong sa akin. May ganun ka bang sistema or Freestyle lang talaga. freestyle na Freestyle lang talaga. Gut Basta feeling. lahat ng obligasyon, anuhin muna, bayaran muna lahat ng Okay. mga bills, ganyan, savings, and thank God kasi yung source of income ko sobrang layo na, sobrang dami, ay di man sobrang dami. Yes, Siguro, yes. more on claim it. Sobrang dami. Sobrang dami. manifesting na compare dun sa nung nasa corpo pa ako, nung nasa casino pa ako. So maraming may maraming opportunities na nagpupuna doon sa mga needs na yon. So kahit freestyle mo lang, hindi naman, wala na pala yung para dito, hindi pa naman nangyayari. Wow. Parang alam mo, Thank may God. psychological ka Oo. na naiisip mo na, ay meron pa ako dito, na nabayaran ko na to, pero meron pa dito. Meron pang may dumarating dito. Ay, may bago na naman. Hindi ka na ba burnout, no? Paano mo minamanage ang burnout? Or if, kasi parang kung trabaho lang one Oo. thing and then everything else around. How do you manage that? Siguro hindi kasi ako hindi ako pala isip. Sabi ko nga sa mga kaibigan ko, good na, thing, yung- good thing naman Oo. yun. Tip Oo. yun ah. yung brain ko hindi masyadong nagagamit. So parang hindi ako, hindi ako mabilis ma-stress sa mga bagay-bagay. Parang,
Alam mo yun, Mas parang ano ka ba, madam? Like, one thing at a time? Mas ganun ka ba? Like, kunwari, kung eto lang ang kailanganin problemahin sa araw na to, Oo, eto, oo, okay. Hindi ako Wow. nag-overthink ng mga Hindi ako pala overthink. Ay. Unlike yung mga That is a skill Alam as mo- a mom, ha? Oo, alam mo parang nainggit nga ako kay madam kasi ako kahit wala pa, pinoproblema ko na. Yung ganun, parang naghanap na lang din ako minsan sakit sa ulo. Tapos with kids, pati sinisip ko parang the emotional load, the mental load of also running a household. Tapos na-manage niya. But I guess dun bumabalik din with having your partner who helps you in that Yes. way. No? kaya Parang din siguro. partner din talaga kayo. No? So, pag sa finances nyo ba, parang ano ba kayo nun? Yung asawa mo nag-set nun? Or kayo, do you have those meetings? Or parang ikaw ang nagfo-focus sa pag Yung combine siya? combine naman. Pero siya yung nagmamanage nung ito yung mga bayarin natin, ganyan-ganyan. Tapos dahil combine nga, sige, nabayaran mo na lahat. Wala kaming Una yung expenses. Okay, Oo, para yung at mga least bills, Oo. ganon. pang tuition, mga School insurance, funds. mga ganun. Pero wala kaming, alam mo yung walang bilangan. Oh, ako na dito ha. Ako na nagbayad nito, ikaw naman. Yung wala namang ganun. Lahat, equal lang. What's yours is Oo. mine. Ang dami nating natututunan kasi iba-iba din ang partnership, di ba? Yes. And parang ako, personally, very happy talaga ako kapag nakakarinig ako ng mga kwento ng mga kababaihan na yan, happy sila with their partners. And then even sa financial responsibility sa bahay, na pag-uusapan siya ng maayos. So I'm really happy for you, Miss Nike, sa ganong part. And patunay din to na alam niyo po yung kasabihan na kapag maluwag ka daw sa pera, hindi ka parang Mas magfa-flow lang Oo, siya. mas magfo-flow siya. Pero kapag mas mahigpit ka sa pera, mas hindi daw siya nagfo-flow. Oo. May ganun na parang yung iba nga, kaya din, totoo naman, di ba? Parang depende rin sa lente na pinagtitignan nyo. Minsan kasi kapag halimbawang mas madamot ka daw sa pera, or hindi nun madamot, siguro mas ano ka lang, yung like Parang lahat, may- super ano mo talaga, oo yung ganun. Parang mas mahirap. Pero patunay din si Miss Nika dun sa kasabihan nga na kapag yan, you give, you share, parang hindi ka mauubusan. Feeling ko binibless na rin talaga siya ni Lord. Mindset ba? Mindset nga Oo, daw. kumbaga dahil ikaw yung blessing nung Oo. iba, nagiging instrumento ka rin ng blessing niya. I love that for Ang Miss Nika. ganda. Ano yung inisip ko, especially in partnerships, no, when you mentioned that, kasi maraming nasisirang partnerships, magjowa, mag-asawa, Yes. dahil nga sa pera eh. So, were these things na sinet nyo bago pa kayo nag-asawa, nagkataon lang nag-match kayo, paano nyo yun in-approach nung parang when you guys were starting out? Siguro, napag-usapan na namin na never tayong mag-aaway sa pera. Ganun niya kasi Boundary. di ba yung iba ayaw pag-usapan at all. Yes. Parang tabu sa iba yung pag-usapan yung pera. Parang mas, hindi, bahala na kung ano mangyari. Oo. It's nagkakagulatan sila pag mag-asawa na. Pero kayo, upuan niyo po talaga na hindi natin to pag-aawayan. Ganito yung setup natin. Oo, wag natin pag-aaway. Parang, ayun yung list na pinakamababaw na pag-aawayan nating dalawa. Okay. For example, yung mga cheating, yung mga kung pera lang, mabilis ma-resolve yan. And good thing na lang din, nung wala akong work, wala naman akong narinig na ako na magtrabaho ka na, ganyan, walang ganon. So, nung time na siya yung maraming, nabibigay, wala akong maririnig. So, nung time na ako naman, Oh. syempre, same lang. Parang partnership talaga, walang bilangan, walang lamangan, walang Hindi kayo naghiritan na, ito last time, sabi mo, ganyan. Okay, and that's important na sinimulan yun at the start, At pinili nyong gawin through your decisions. Kasi iba din yung pinag-uusapan lang na hindi natin gagawin, pero you actually lived Tsaka through it. kinausap ko kasi siya na kahit maging mag-asawa tayo, hindi pwedeng ma-let go ko lahat ng obligasyon ko as a breadwinner. Uy, important din yun, na kinlarify mo. Nag-limit man ako, pero hindi pwedeng totally wala eh. At Hindi least pa kayo kasal nito. clear Hindi pa. agad. Oo. What else were the things na kinlarify nyo when it came to that? Sa amin kasi ako lang yung breadwinner eh. So, ako lang talaga yung kailangan na may magsabi sa kanya na at may obligasyon pa ako dito ha. So, hindi siya pwedeng makat at all. Pwedeng mag-limit ako, pero hindi pwedeng makat at all talaga. Kaya, ginawan ko na nga lang ng ibang paraan na hindi masasagasaan yung sa amin. Oo. Tsaka hindi rin, parang hindi mo din sa kanya, pinasagot pinasagot sa kanya sa din. kanya. Na, hindi porke like nagpakasal kayo ay Hindi niya bayaran mo na magiging- rin. Ganon. Maging burden yung burden ko.
I love that na napag-uusapan nila lahat ng maayos. I love na nilista mo at binreakdown kasi madalas hindi to. Parang bahala na, ganyan. Like Yes. kahit na finreestyle mo, pinag-uusapan niyo pa rin yung Oo. importanteng pag-usapan. At ngayon, Sige, no. pag-uusapan natin ang mga iba pang kailangan pag-usapan, Miss Eto Naika, na. through a rapid fire na segment. So, para kami ditong may pa happiness or chocolates, mga ganon. Mabilisang Ang chika. isasagot nyo lang po ay worth it or hindi na uulitin. Ayan. Hindi naman siya nag-overthink dito eh. So, mabilis yung hindi masasagot. nag-overthink si Madam. Dapat dito kasi talaga hindi ina-overthink ang mga bagay-bagay. Are you ready, Madam? Ready. Okay, Miss Naika. This episode of Worth It Ba is brought to you by Salmon. Life is full of big decisions, career moves, big purchases, and everyday financial choices. That's why having the right financial tools can make a difference. With the Salmon app, Filipinos can access helpful features like credit, savings, and convenient payment options, all in one place. If you're looking for smarter ways to manage your finances and plan your next big move, visit salmon.ph/app to learn more. Salmon, helping you make smarter financial decisions. Worth it bang magpuyat para makabuild ng mas magandang future? Worth it. Worth it bang isakripisyo muna ang me time para sa work at pamilya? Worth it. Worth it po ba mag-start over sa bagong career kahit nakakatakot? Sobrang worth it. Oh! Worth it ba mag-take ng online work para mas may flexibility as a mother? Worth it. Yeah. Worth it po bang i-give up ang stable routine para sa mas malaking opportunity? Worth it. Yes. Laban, worth it bang matutong gumawa ng mga bagay na dati akala mo hindi mo kaya? Yes, super worth it. Worth it po ba magtiis muna sa adjustment period para makaahon later on? Worth it. Okay. Worth it bang i-prioritize ang long-term goals kaysa sa short-term comfort? Yes, worth it. Worth it po bang isang tabi muna ang social life habang binubuo ang career? Yes, worth it. Worth it ba harapin ang mom guilt habang tinatry mo ring i-build ang sarili mo? Worth it. Worth it po bang pumili ng setup na mas praktikal kahit mas nakakapagod? Worth it. Worth it bang isugal ang comfort zone para sa mas malawak na future? Yes, worth it. I love it. And the $1 million question is... After everything na give up mo, after everything na pinili mong gawin, the question is, worth it ba? Worth it. I love! Worth it lahat. Perfect score. Worth it lahat. Alam mo, Madam, ikaw ang pinakauna, no? Oo. Pinakauna na Pwede ba- perfect ay, lahat ano worth yun? it. May Kasi gusto ba- akong i-clarify Okay. actually. Ano Dun mga sa gusto mo item number i-explain? 7. Okay. Yung magtiis muna sa adjustment period para makaahon later on. Ano yung tiniis mo sa adjustment period na yun? Mhm. Siguro yung talagang nawalan ako ng social media that time. Kasi nag-focus ako na kailangan magkaroon ako ng skills. Imbis na nagne-Netflix ako, imbis na nag-scroll ako, nag-aaral ako para ma-build yung skills ko. Ooh, nag-upskill Oh, instead of yes. Netflix. But ano yung ibang mga bagay that you wanted to clarify? Parang, i-clarify ko lang na that time kasi, parang konting time mo lang naman, isasakripisyo yung mga bagay na yon compare dun sa long-term na resulta. Mhm. Diba? Kaya puro worth it ako kasi ayun yung ayun yung na-experience ko. Hindi, tsaka as a mom kasi lente ng nanay, di ba? Parang lahat naman tayo sa mga nanay natin, alam natin, sabi nga nila, moms know best. So talagang sila yung, kapag nagsakripisyo para sa anak, talagang para sa anak to. Hindi siya yung dahil wala lang, di ba? Talagang para sa anak. Pero ito, gusto ko din balikan yung sa social life. Di ba sabi ni Madam, worth it na i-give up mo muna yung social life. Ngayon na dahil na pag-uusapan lang naman, how was your social life, Madam, bago ka naging mom? Tapos ngayon na mom ka na, ano yung mga parang hindi mo na nagagawa, pero mababalikan mo naman with your friends kapag kunwari, lumaki-laki na tong si baby number 2. May mga ganun ka ba? Actually kasi, dun sa previous work ko, sobrang late lang din ng circle ko. Okay. So hindi talaga ako mahilig makipag-socialize sa mga tao. Kaya nung nag-work from home ako, ang konti lang ng adjustment sa akin. Oo. And since nag-resign na nga ako, yung mga work friends ko, hindi na rin sila nakakapasok. So talagang hindi talaga ako na parang wala na akong social life. Hindi talaga kasi hindi ko ugali din talaga na makipag-socialize.
So, sobrang rewarding talaga sa akin na nasa bahay din talaga ako. Wala Alam akong mo- hinanap-hanap. Alam mo sa lahat ng kwento ni Miss Naika, parang nare-realize ko na ito talaga yung buhay na meant for her. Yeah, yun. Kasi exactly. parang lahat nag-a-align, di ba? Parang, and it's not a bad thing, guys, kung halimbawa may mga kailangan din kayong i-adjust sa mga personal experience nyo. Lahat naman tayo ganun. Pero yung mga ganitong moments na may nakakausap ako na like, parang lahat ng stars nag-align. Parang binless ka sa part na yun. And I think it's also coming from the fact na breadwinner ka. Baka ito yung May pinramis purpose. sa'yo na buhay na okay, dahil naging breadwinner ka naman, ang dami mong tinulungan, at least itong sa personal na buhay mo, halos Ayos, wala ka nang poproblemahin. Parang ganon. papadaliin na lang, no? Parang, I mean, Yes. may challenges pa Of rin. course, But not mm-mm. everyone chooses that, na suportahan yung pamilya. Kasi that is a sacrifice on its own na ang dami ding hinihingi nun versus you focus on yourself. Diba? Kaya nga, Yes. yung iba nagsasabi na, bakit nyo nire-comment, mga VA creators na, bakit nire-romanticize yung pagiging VA, yung work from home. Yung part nila, naiintindihan ko, siguro kung hindi sila super saya doon. Pero kasi Okay, ako, talagang nire-romanticize ko siya. Kasi talagang sobrang saya ko sa setup ko. It works It works kasi for you. Diba, you iba-iba know? tayo Yeah. ng iba-iba tayo ng personality. Kasi yung iba, lagi nilang sinasabi na, hindi naman super lahat para sa work from home. Kasi yung iba nabe-burn out ng walang social life. Pero wag nyong ilahat. Kasi may mga for example, yung mga introvert, mga nanay, especially mga nanay na sobrang perfect sa kanila yung setup na to. Actually, nung sinabi ni Madam na yun nga, para sa iba, hindi nag-work sa kanila yung VA. Ang tanong, bakit kasi kayo nasa video ni Madam? Pinipilit. Baka Ayaw nyo pala nung nag-VA, ba't kayo doon nanonood sa FYP niya? Baka diba? yun yung trade-off. Yun naman. Yun yung trade-off. Oo. Babalik tayo dun. But I think it's a great reminder lang din na parang when you think of kung anong path ang ititake, kung sa trabaho man, aside sa paghahabol ng pera, kasi gusto natin yan Yes, we lahat. like money. Parang dapat aligned lang din siya sa kung anong importante para Yes. sa'yo. Kung anong gusto mo for yourself, those that you the things that you value, para maging madali. Kasi kita natin, like, hindi madali yung maging nanay, mag-balance ng all of that. Pero ang ganda-ganda lang na Miss Naika, relax na very relax fresh. siya. Kasi lahat ng decisions niya aligned sa gusto niyang buhay. Yes. And So, very, ang ganda very nun. happy siya sa mga naging decisions niya, kung nasaan siya. Pero very briefly lang, Madam. Sa I mga, like that. Yes, I think you're going there. halimbawang, syempre iba-iba tayo sitwasyon. May ibang moms din na baka hindi nila nagagawa yung gusto nila or baka may ginagawa silang hindi naman din nila gusto. Meron ka bang mapapayo sa kanila? Sa mga moms natin na iba naman yung sitwasyon sa sitwasyon natin. Siguro, wag kayong mahiyang humingi ng tulong. Kasi, kung ikaw, sasaluhin mo lahat, pag-aalaga sa anak, pagtatrabaho, household chores, kung feeling mong kakayanin mo lahat and eventually ma-burnout ka, hindi masamang humingi ng tulong. May support system ka, kahit yung mga in-laws mo, parang hindi ka para magpaka-superhero. Kasi eventually, yung mental health mo yung maapektuhan, lahat aayawan mo, lahat parang hindi na tama yung nangyayari. And ang masaklap kapag yung health mo yung maapektuhan, True. talagang hindi Hirap. ka na magpa-function ng So, humingi ka ng tulong kung kailangan mo talaga. Ay, important ang ganda yun. nun. At never ka nahiya humingi ng tulong? Was there ever a moment na parang, ayoko, pero kailangan? Or Oo. it's always been natural to you na humingi ng tulong? Hindi, kasi yung husband ko laging nandyan. So, parang... Ino-offer na niya. Or ino-offer na niya Talaga kasi. naman. Oo, parang hindi Naset ako na siya. parang love ganun that. kami. For example, sa pagko-content, Ay. magko-content ako dito, siya yung taga-setup ng ganito, taga-setup ng mga kaya parang tagalinis ng ganito kapag may gagawin ako. So, hindi ko na-feel talaga na ako lang lahat to. Pagod na ako sa buhay. Oo. Wala akong ganun. Thank you. Diba? Akala nyo Take matututo notes. lang kayo sa motherhood ni Miss Nainggit pa kayo ngayon, diba? Akala nyo Important makikinig din lang kayo, yan. mainggit pa pala kayo. Yun ang hanapin nyo. Oo. Yung may yung hindi mo Yes. kailangan ding hingin. Oo, yung kumbaga, yun nga, hindi ka mahihiyang humingi ng tulong but at the same time, hindi mo na kailangan humingi ng tulong. Yes! Perfect! Ang ganda nun! Kagaya ngayon siya nagbabantay ng Exactly! Actually oo. guys, bago kami nag-roll, andito yung partner Buong ni Miss family. Naika and ang kanyang kids. Dala-dala Diba? Very sila supportive. here. O, nainggit ka na naman. Napaisip ka sa mga choices mo. Oo, hiwalay. Ay, hindi pala. ay. Ibang episode pala Choice yun. yun. Worth it ba? But then, so we've learned so much and thank you so for like sharing the journey na
pinili mo rin, no? And madalas, di ba, pag tatanungin ko may mga regrets, most of the time Yes. wala kasi it led you to where you are now. Mhm. Pero sa mga alam mo na, sa mga natutunan mo and sa experience, if you could look back and like change certain things or if there are things lang Ooh. that you would do differently, kung may opportunity lang or like lessons na pwede mong impart sa iba, what would those be kung meron man? Siguro mas maaga ako sanang tinapangan. Kasi maraming opportunities pa na napalampas ko dahil lang takot ako. Oh. Siguro kung mas maaga, mas napaaga pa din yung journey ko. Alam mo, sa mga sinasabi ni Miss Naika, parang halata talaga na happy siya sa ginagawa niya. Kasi, di ba, kunwari kung totoo naman, as cheesy as it may sound, di ba, parang sinasabi natin, no regrets. Yeah. Kasi parang dito tayo natuto, dahil dito naging ganito akong tao. Pero kung halimbawa may mga isa-specify tayo, marami tayong nasa-specify. Pero bihira din yung tao na pag tinanong mo ano yung regret niya, sana inagahan ko pa. Kasi ganun siya nag-e-enjoy sa ginagawa niya na, ay sana pala inagahan ko pa para mas marami pang years yung nagagawa ko yung ganito. And ayun, kapag ganun yung situation nyo rin, like Miss Naika, panghawakan nyo. Kasi ang ganda nung ganung experience. Yeah. Yes. Parang why was I so afraid? Yung mga ganun, no? Mm-mm. And ang ganda kasi at least, hindi mo man mababago yung mga nangyari. Yung mga natutunan mo pa rin, very valuable to the people who follow you and are inspired sa journey mo. So, sa mga listeners natin Yes. na na-inspire dito, curious, pati sa love, everything, Sa lahat. Oo, Sa kasi lahat. nainggit na kayo kay Miss Naika, di ba? True. Where can they find you? Hello mga mi. So, yung mga kami ko dyan, alam naman nila na meron akong Facebook, TikTok, Instagram na Naika VA Mom. Ayun lang po, doon lang po ako And that is Ayun. N-Y... NYKKA. N-A-Y-K-K-A. Naika Mom. VA Mom. I-follow nyo po si Miss Naika para ma-inspire kayo and magkaroon ng konting inggit. Wow! Ito yan, gusto rin natin yan. Oo, talagang ininggit. Pero Thank you guys so much, ayun na, Naika. super ganda nung usapan talaga. Parang ang dami nating natutunan na to be successful, marami talaga tayong kailangan din i-sacrifice. Meron at meron tayong magi-give up along the way. Pero yung success kasi hindi lang yan tungkol sa ano yung na-achieve natin. Minsan, kailangan din natin talaga mag-reflect ano ba yung mga na-let go natin. Yes. And sometimes, even if those things feel like na parang sobrang laking nila let go, laging babalik ka dun sa long term, sa big goal. Like, oo, Yes. sa sacrifice tayo, titiis tayo dito. Pero kasi, ando na nakikita ko na yung goal, yun's very clear to me. So, parang yun yung magandang panghawakan pag nandun tayo sa medyo struggling era. Yeah. So, galingan nyo sa mga decisions nyo sa buhay. Yeah, speaking Kailangan nyo of. pag-isipan maigi. And speaking of big life decisions, shout out syempre sa Salmon for supporting our podcast. Thank you, Salmon. Yes, for encouraging these conversations. Kasi iba-iba tayo ng path na tinatahak at ang daming options. So if you're looking for smarter ways to manage your finances and all these big life decisions, alam niyo na, you can check out the Salmon app. Yes, and you can learn more or download it at salmon.ph/app. Yan, so after everything you gave up, And after everything it took, ay, mapapaisip ka ba? worth it ba? Welcome to Worth It Ba? This has been Joelle. And Erica. Yan, if you want more of this, you can follow us. I'm at Joelle Owell. And at Erica Lucas po ako on everything. At syempre, ang Worth It Ba podcast. Follow nyo na kami. And watch out for more episodes. Yes. See you ulit mga ka-enough. Wow. Comment You kayo are. kung anong gusto nyong tawag sa inyo. Bye-bye. Life is really just a series of decisions. Some amazing, some questionable, but every single one teaches you something. This has been Worth It Ba with Erica Lucas and Joelle. The views and opinions shared in this podcast are based on the personal experiences and perspectives of the hosts and guests. These conversations are meant for storytelling, reflection, and entertainment purposes only. They should not be taken as professional financial, legal, or life advice. At the end of the day, every decision is personal, so always consider your own situation before making one.